magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon. Nandito na po tayo sa ating pinakaihintay na programa ng Before Lunch at yun po ang impormasyong pangkalusugan. At ngayon pong araw na ito ay tayo ay nasa dental health episode at nandito rin po ang ating dentist at mamaya po tatawagin ko siya at gusto ko lang munang batiin lahat na nawala pa ang aking anyway, ano mo, okay lang? I-plus mo yung mamaya. Batiin ko na agad ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po kayong lahat dyan. At siyempre, international and nationwide, hello kayong dyan. At alam ko, marami pong nanonood sa inyo. At dito rin po, at maraming salamat. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil maayos ang pagtulog ng ating lola. At hindi, ibig sabihin, nandun yung pag-iingat ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Oo, yung nagising tayo, so far wala tayong naramdaman mga aftershocks. Anyway, whatever, ang importante ay iningatan tayo ng Panginoon at meron tayong magandang araw sa araw na ito. At maraming salamat at gusto ko nang batiin agad ang mga viewers natin na nandito na. Rumir yung mga Anyway, batiin ko na ang mga area leaders. So, at mga area members at siyempre ang aking area leader na si Sir Gerard Espiritu at siyempre bago pala ako magbati ay gusto kong batiin ng happy birthday ang aking ka-area, ang ating masarap magluto, Ma'am Jobilin Gonzaga, Ma'am Joby, at minsan ay kilala rin siya sa Ma'am Bing Gonzaga. At maraming salamat at dinagdagan na naman ng Panginoon ang kanyang kaarawan o edad. At maraming salamat at still beautiful, still healthy and strong. At maraming salamat sa Panginoon at sa lahat ng mga area namin sa Central South Family, batiin natin ang ating member na si Ma'am Jobilin Gonzaga ng happy birthday. Happy birthday at sige, ewan ko at siyempre sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, maaring hindi ko kayo na si Alexis pala, birthday din pala ngayon ni Alexis Espiritu at mas kilala sa pangalang Bilog. Happy birthday, ma'am, at nawa ay patuloy kang gamitin ng Panginoon at masayang nagpapagamit sa Panginoon. At relax lang sa pag-aaral. Darating din yung matatapos natin yan. At siyempre at doon nga sa mga nagbe-birthday pa, aside from Ma'am Alexis and Ma'am Jobilin, happy birthday din po sa inyo, lalo na doon sa mga area na hindi namin papakinggan kung sino. At mag-comment lang po kayo kung sino ang kakilala nyo na may birthday ngayon na mabati din natin. At siyempre gusto ko na rin batiin ang nandito, Ma'am Helen Capundan at Ma'am Linda Quiñones, Ma'am Mary Ann Galin. Hello, ma'am. Oo. Sino pa?
Ma'am Cecilia Ampig, Ma'am Cecil, good morning. Jenny Suerte, good morning ma'am. At Mami Hilda, good morning. At siyempre sina Marciana Dida. Taga saan po kayo, Ma'am Marciana? Hindi. Diyan lang sa may water pan. Hello po, masayang salamat sa panonood ninyo. At Ma'am Rhea Espiritu. At, ay naku, naandyan ang anak ko. B. Jason Castro. At ang aking mista, Miyang Laurena. Hello, good morning. At siyempre yung birthday celebrant, Jovelyn Gonzaga. Cesar Dejos. Good morning, sir. At Ma'am Lydia Pusin. Hello, good morning, ma'am. Akin leader. Parang mabibigyan na naman ng load. Sir Gerard Espiritu. At Ma'am Helen Hermosura. Good morning, ma'am. Nandito ka ba sa Taguig? At Sir Cesar. Sino yung sinabi ni ni Cesar? Parang may binati siya. Okay. Binati niya si Ma'am Joby. Si Lani nandito na. Doc Lani. Oo, sa mga kabagang daw, good morning. At Ma'am Cecil Gabriel ng mga prayer warriors, good morning din po sa mga prayer warriors. At Linda Quinones, bumabati rin kay Ma'am Jovelyn. Sino pa? Wala na? Wala na Faith Fernandez, Sandra. Bumabati din kay Ma'am Jovelyn. Oo. Cesar Dejos, bumabati sa akin. Salamat. At sino pa? Wala na? Sige, tawagin na natin yung ating speaker for today, Doc Lani Sanchez Santos. Good morning, ma'am. Wala tayong pasakalye. Mahina yung ating Amen. Okay na po ito. On lang muna natin. Wait lang. Andyan pa sina Jeffrey Unsat. Hello, Sir Jeffrey. Hello. Ating mga faithful viewers. Hello po dyan sa inyong lahat. Hello, Doc. Good morning. Doc Julie, happy birthday. Happy birthday din sa mga may birthday. Si Ma'am Bing, tsaka si Bilog. Si Bilog, tsaka si Ate Bing. Yan, happy birthday po at maraming salamat muling dinala ng Panginoon dito po sa ating IP na pasulpot-sulpot. But still, andito pa rin, dinadala ng Panginoon. Salamat sa ating mahal na pastor sa impormasyong pangkalusugan, wisdom ng Panginoon, binigay sa Kanya. At nawa sa umagang ito, lahat po ng mga audience dyan online, saka dito rin po sa studio, binabati ko po kayo na mapagpalang umaga. Ang daming bumabati sa'yo. Na-miss ka nila. Na-miss yung aking ipin. So yan po, maraming salamat sa inyo at nawa maka-impart muli kami ng tungkol sa ipin. Sabi nga, ang ipin, ito lang yan. Pero kapag pinroblema tayo ng ipin na yan, buong katawan. Di ba? Buong katawan. Head to toe. So talagang napakahalaga at meron tayong tatalakayin ngayon. Yan. So mag-aralan tayo. Tapos pag may question po kayo na kahit hindi naman related sa topic natin, pwede naman po naming abutin yung pangangailangan ninyo ni Doc Julie. Yan. So si Sir Conrad, binabati ko rin. Meron siyang mahalagang lakad ngayon, no? Doc Julie, yan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ewan ko, may katabi kami dito, pero invisible. Anyway, batiin pa rin natin, sino pa ba nandyan? Si Jairo. Jairo, hello, ng kitchen staff. Si Jairo. Sir Lumir, ng Audio Man.
At si, ano pangalan na nilagay mo? Michelle. Michelle Kilay ko. Kala ko, Prichelle. Prichelle? Hindi. Pangalan mo dati yun, di ba? Talagang pangalan mo yun, di ba? Pretzel, oo. Prichelle, dyan. Pretzel, dyan, oo. Oo. Yan. At nandyan pa rin si Ma'am Cecil. Oo, nabati niya na yan. Meron din akong i-inject ng konti. Babatiin ko lang po yung aming mga staff doon sa El Sanchez Santos Dental Clinic. So, si Jason Marbida, shout out. Girly Cosikol, yan. Kyle Laksamana, Fernando Santos, marami na akong staff sa clinic. So, binabati ko rin yung Ilan aming... dun? Ano dun sa clinic mo? Ang dami mo rin clinic to. eh. Merong bagong baby. Oo. Apo na ni Clinic El Sanchez Santos. Ang pangalan niya po ay Calidad Dental. Dito lang po yan, location sa Parañaque, Marcelo, Parañaque. Green Village. Yan. Talagang binibless ang ating Doc Lani dahil pangatlo na ba yun? Sa pangunguna po ni Doc Jam at ni Doc Kat. Okay. Yan. So, yan po yung ating bagong baby, dental baby clinic. Yan. So, yan po. Doc Julie, Yes? pupunta na tayo sa topic natin. Ano ba ang topic natin? Yan. Ang topic natin, lagi yung nararamdaman po to. Yan. Ang tawag po dyan ay sensitibong ipin. Yan. Sensitibong ipin. Yung sensitibong ipin, tawag din nila dyan ay yung dentinal hypersensitivity. Paano po lumabas yung litrato neto? Ayan. Ayan, lumalabas na po yan dito, no? Automatic. Sensya na po ha, kasi wala nito sa bundok. Ayan, palabasin ko lang muna to, yung utak natin, ma'am. So, ayan ha, yung nakita ninyo, yung ating brain, pinakikita ko lang po dyan, bakit tayo, pagka sumakit ang ating ipin, bakit ba Konektado. lahat? Oo, konektado. Magmula Kasi sa nga, ulo. Kasi nga nanggagaling sa... Yung ugat kasi. May yung ating ugat ng mga ipin natin, kung makikita nyo dyan sa image, nakakonektado doon sa ating area dito sa ulo. So, magsisend na si brain ng mga text messages sa ating mga kamay, paa, lahat ng kasukasuan natin, makaka-receive na yan ng mga mensahe na ayokong gumalaw, ayokong magtrabaho, masakit ang ipin ko, sumakit ang ulo ko, no? Nanlalambot ako, di ba? Yan nararamdaman natin pag masakit ang ipin natin. No, nagigiba yung mukha natin, hindi maipinta yung mukha. So, Konektado kasi. Konektado Yung sa mga brain. nerves ng ipin natin, konektado po yan. Ayun. Doc, doon sa ating brain, which is nagsisend naman ng mga mensahe doon sa ating mga organs, mga ating katawan, sa lahat ng kasukasuan natin. So, yan, hindi tayo magtaka na bakit ngipin lang naman masakit sa akin? Bakit hindi ka na talaga makatarbaho? No? Mabibilis ang mga empleyado dyan. Mag-send agad ng excuse. Anong tawag hinihingi nila sa akin? Yung mga, Doc, pahingi po ng dental certificate kasi absent po ako dahil ang sakit po ng ngipin ko. Pwede pong palagay mga 1 week. Para lang merong excuse. So, ayan po, talakayin muna natin. Dahil sensitibong ipin, so tingnan muna natin ano ba yung mga parte ng ipin natin uli. Re-reviewin lang natin. So, unang-una, ang ipin natin, ayan, sa image, cross section para makita natin yung loob. No? Yung unang-una na nakikita natin na maputi, yan po yung enamel.
which is walang pakiramdam. Hindi pa po nararamdaman dyan ang mga pain kasi nasa enamel pa lang yan. Mapapansin natin, may mga level-level po yung ating ipin. No? Ang galing ng Panginoon kasi hindi agad doon sa merong nerves, yung may pakiramdam, yung may pulp. So bago dumating doon sa may pakiramdam, sa pulp, sa mga nerves, blood vessels, ibinalot niya muna yung ating ipin doon sa enamel, sumunod sa dentin, yon. Bago po yun dadaan sa pulp. Ibig sabihin, kapag pasaway ka sa ngipin mo, hindi mo siya inaalagaan, malalagyan lang muna ng spot na caries or sira yung enamel. So mapapatawad ka pa. Pero pagdating mo doon sa pangalawang level na yung dentin na medyo structure katangian yan ay waxy. So, yan. Meron na yung konting sensitivity. Konti pa lang naman, pero tolerable. No? Tapos pagka tamad ka pa rin, no? Hindi mo pa rin siya pinansin, ayan, aandar na siya doon sa pulp. Which is, doon na po tayo nakakaranas ng masasakit, no? Ng mga sensitivity. At hindi lang po doon mismo sa crown. Napansin niyo po yung crown, di ba? So doon dumaraan yung mga entry ng mga nabubulok, yung caries. Meron pa rin siyang dadaanan. Saan yun, Doc Julie? Dadaan pa rin siya doon sa may, yung paligid niya, yung kulay red. Sa gums. Okay? Meron pa ring entry doon. Kaya kapag hindi naman natin nilinis yung ating mga interdental ng floss, ayan, doon naman siya e-enter sa mga gums natin. So, maraming pwedeng pagpasukan yung bacteria natin kapag hindi natin maayos na nalilinis yung ating mga ipin. So, kung mapapansin natin dyan, from top, the crown area, sa pababa, yun naman yung root, no? Yung ugat. Kita nyo po yung root. So, dyan din, kung merong enamel, may dentin, ang dentin hanggang all the way doon sa root. Pero, pagdating na po from the neck, yung pinaka-neck ng ating ipin, meron pa rin dong level na ang tinatawag doon ay cementum. Sa may area lang po yung nakabalot sa roots. Yun. So nakatago po yan doon sa gums. And then yung cementum na yon, yan. Nakita nyo na all the way yung pulp. Dire-diretso na sa apex. Okay? So, at doon po sa merong root area, mapapansin din natin, meron po yung mga fibers na nakadikit doon sa bone. Parang periodontal fibers na maliliit na naka-attach po doon sa alveolar bone. So, kasi meron pa rin pong tinatawag na periodontium. Kung saan, andun po yung gums, andoon din yung alveolar bone. Yan, makikita natin yan dyan lahat. No, andun yung cementum na binanggit ko at yung periodontal fibers na naka-attach between root and then dun sa alveolar bone. So nakita na natin yung anatomy ng ipin natin, no? At least yung image na yan, mai-imagine na ninyo kung ano po yung itsura ng loob ng ipin natin. Okay? So punta na po tayo doon sa features ng ating, ito parang natuwa lang naman ako rito, tooth sensitivity, kasi may mga emo siya no? Yung unang emo, yan, parang doon siya sa top ng enamel, hayahay lang siya doon. Ibig sabihin, hindi pa masama yung mukha niya, kasi wala namang pakiramdam yung enamel, kaya kahit mabutas siya, hindi ka binabother. Walang pakialam. Deadma lang. Pero nakita niyo po yung kulay lavender? Yan. Yung dentin na yan. So nakita ko yung emo dyan. Parang maiiyak na siya. Kasi pag naandyan na nga yung Pwede caries. bang palakihan, ano, dyan? Pag naandyan na nga yung caries,
parang naiiyak na siya eh. Di ba? Oh, ibig sabihin kasi, pag nandyan na po yung sira, parang mararamdaman mo na rin talaga. Oh, pagdating dun sa kulay red, yun na yung ugat, yung pulp. Oh, ano na yung itsura niya? Ay talagang ano na siya, takot na siya, in pain na siya. No? At doon sa dulo, yan, parang wala na akong magagawa. Pinabayaan mo ko. Sabi nung ano, di ba, yung nandun, yung kulay yellow dun sa naka-imo. Wala na raw siyang magagawa. Kasi wala na, all the way na siya eh. Kaya siya nakaganon na eh. Sorry, wala na to, bubunutin na ako. Oh. So, ganun lang po yung level, yung stages ng ating ipin, kung paano siya maninira. Okay, tingnan ko lang po muna yung isa. Ito. So, bago po ang ipin natin, bago po yan, so from normal, no? Kikita natin. Kaya may bilog dyan. So, yung bilog na yan, ini-enlarge lang niya po yung itsura ng neckline. Yan, yung neckline na bilog. Hindi kasi ako marunong mag-cursor dito. Yung bilog, nakaturo, yung left side muna tayo ha. Yung left side, so normal pa yan. No, wala pa yung ano. And mapapansin natin, yung mga pahaba na yan na naka-horizontal, yan po yung mga nakalagay sa dentin. No, yung second level. Yung tawag po dyan ay dentinal tuberous. Meron dyan ditong mas maliwanag. Teka. Dentinal. Ito. Yan po. So, makikita natin yung red gums po yan ha, yung gums yan. Imagine niyo isang ngipin to, bagang, naka-cross section para makita natin yung inside, mapakita yung dentinal tuberous. So, mapapansin natin dito sa right side, yung kulay pula, yan yung nerve or yung pulp. So, kala nyo lang, ganun lang yung ipin. Pero microscopically, ang itsura po niya ay talagang meron siyang mga pahaba, yung horizontal na yan, dentinal tubules yan. At may fluid yan po sa loob. Normally, may fluid siya sa loob. So, nakita natin ang baba po ng gums niya. So, ang nangyayari sa ngipin natin, pag nagre-resorb po yung ipin natin, bumababa po yung, nagre-resorb yung ating gums, no? Nagre-recede. Tapos, nagre-resorb, lumiliit yung bone. Sumusunod kasi yung, yung gums doon sa bone. Kapag ka marami ng plaque yan, no? Marami na tayong hindi natanggal na dumi dyan, yan yung nagiging case natin, na e-expose po yung pinaka-neck ng ipin. At na-expose yung una, cementum. Di ba? Sabi natin kanina sa anatomy, may cementum mula dun sa neck ng tooth down to the root. Yon. Meron siyang cementum. So, pag na-expose po yun, ang hindi natin aware, na-expose din tong dentinal tubules na to. Yung horizontal, nakita nyo yung mga green-green na yan, na bilog. Parang pinapakita lang po dyan na meron diyang entry. Yan. Kaya pagka meron kang ininom, malamig. Oh, papasok doon. So pagka merong mga chemical, ininom tayo like soft drink, malamig, ice cream na malamig, at natural, malamig yung ice cream. Di ba? So, papasok ngayon siya doon sa ibabaw ng dentinal tubules. At yun po yung mag-i-irritate sa kanya para mag-move yung fluid. May fluid kasi yan sa dentinal tubules. Maggagalaw si fluid ng dentinal tubules. Nagsisend siya doon ngayon sa papunta sa pulp. So, yun yung irritation. O, kapag ka merong mga chemicals, kung ano man yung papasok sa ngipin, yan po yung nangyayari. Nagsisend siya ng message doon sa loob. Parang siya yung nag-i-indicate yung dentinal tubules kung merong kalaban.
merong malamig, merong, kasi wala akong takip eh. Oh, wala akong takip. Kaya minsan, ang patient, ang gagawin, pakuberan nga po ito, papastahan. Oh, syempre, mararamdaman na yun ng patient. Kaya, yun, meron kaming mga minsan anesthesia para hindi niya maramdaman. Minsan takot ang pasyente sa karayom. So anong gagawin? Titiisin ngayon yun. Takot sa karayom Titiisin ngayon yung dinidrill. Imagine, tunog pa lang yun Doc Julie, nung mga drill namin. Pagka tumunog na yung aming handpiece, ay parang ang sakit na. No? Yung tunog pa lang yun, na-imagine nila. So, yun yung nangyayari na dahil wala siyang covering na, wala na siyang protection, kaya napakahalaga din, Doc Julie, yung gums na aalagaan po natin. No? Kailangan ang gums natin will remain healthy. O, paano natin maaalagaan yung gums natin na healthy? O, syempre, merong mga yung ating nilalagay na pag nagtutoothbrush tayo, yung mga toothpaste natin, and then yung flossing, dental flossing, nililinis din po kasi yung mga in-between ng ating ngipin, interdental spaces. So, yan po yung nagiging cause. Minsan, papasok po yung karne, hindi na mafo-floss, stay na siya dyan magdamag, hindi na maaalis, no? So, yun po yung nagiging cause na minsan nasisira po yung gilagid. So, gum care din talaga, no, mahalaga. Kaya nga sabi ko, hindi lang ang entry doon sa mga crevices ng ngipin, ng enamel, di ba? May mga crevices, yung mga palipalalim. Hindi lang doon, kundi meron pa rin doon around the tooth, yung cervical area na kailangang aalagaan pa rin natin. Diba? Marami tayong pwedeng pansinin dyan. So, yun po yung nangyayari, nagiging sensitive kasi nagsisend na ng message na na-irritate na yung dentinal tubules. So, Natutuwa ako, Doc, kasi ganyan pala ka ganyan ka merong mga delicate or yung ating ipin. Oo, para bang iisipin lang natin, wala lang, ganyan lang. Pero kung microscopically, makikita mo pa rin talaga yung nangyayari sa kanya sa loob. Na diba? simpleng lang ay talagang kaya nandun yung tayo, di ba? Lalo na uminom ka lang ng malamig or ng mangingilo ka na. Yan yung dahilan kung bakit nangingilo ang ating pakiramdam. Ang galing ng Panginoon, no? Yung ngipin lang na yun. Simple lang, no? Pero ang kung hindi daming natin alam, parang okay lang. Pero kung pinabayaan mo, yun na doon na papasok yung problema. Dati diba? Sensitive pa lang Medyo pa lang, di ba? Mangilo pa lang. Dati mangilo pa lang, oo. Kaya nga pag mangilo, ma'am, huwag baliwalain. There is something. May something. Na, Parang utak lang yan. May something yan. Di ba? So, ganyan ka-delicate din yung ating ipin. Napakadaming nerve. Yes. Yung nerve na yun Akala ang mo lang, no? Ang galing ng Panginoon talaga. Akala mo lang, wala lang. Pero, wow, ang daming nerves. Kaya nga ang ipin, ma'am, buhay. Diba? Talaga? Buhay siya. Siyempre, buhay diba? yan, no? He that hath tooth, hath life. Buhay. May buhay po yung ipin natin. Kaya nga minsan sinasabi namin sa pasyente, pagka andun na po yun sa pulp, yung pinakabulok, no? Sundot na namin yung gitna, wala siyang reaction. Kaya sabihin namin, patay na po yung ipin mo. Pasensya na po at ito patay na po talaga. Wala nang buhay. Ay, hindi na pwede i-revive. Hindi na. So, sasabihin namin, ma'am, pag ganun, it's either bunot or root canal therapy. Yun yung RCT. So, sa kaalaman po ng lahat, may pag-asa pa rin, kahit namatay siya, di ba? Hindi siya mabubunot, pero may root canal therapy na medyo mahal. Yun nga lang. Medyo pricey. Di ba? Anything naman na gusto mong buhayin, medyo pricey din talaga. So, pagka dumating na sa ganong sitwasyon,
papalitan na siya ng peke. No, yung mga nerves na yan, papalitan na po yan ng gamot na cement. Oh. Pero andun lang siya, present siya physically, pero wala na siyang masyadong strength na kalakasan. Hindi tulad ng merong nerves and blood vessels, andun pa yung talagang strength niya talaga. Pero kapag peke na po, root canal treated na, yun yung sinasabi naming nagiging marupok. Oh, nagiging marupok na po. Kasi nga, yun, wala na siyang normal na buhay. Physically present lang yung molar, yung ipin. No? So, yan po, madalas na reklamo ng pasyente ay masakit, nangingilo. So, iyan po yun. Dentinal hypersensitivity, yung mga exaggerated response sa stimuli. Yun na, tulad ng malamig, mainit, yung mga stimuli na natitake natin, intake. Yan, nagdudulot yan ng talagang discomfort talaga sa pasyente. Diba? Kaya nga, super dusa sila, yung mga nagsasuffer. Minsan, pag nangilo pa yan, ma'am, lahat eh. Lahat. Upper, lower, no? Nangingilo. Pero isa lang yung pinanggagalingan nun. Pwedeng meron ding mga ibang ngipin, pero usually iba, nahahawa-hawa na lang sa sakit. Kasi nga po, yung nerve natin dyan ay meron ding continuity. May dugtong-dugtong. So madalas naman kasing nagkakaroon ng mga ganyan is yung premolar natin. Usually dito kung right-handed ka, usually sa left dito, premolar natin, mostly lower. No? Sa katunayan, bago umakyat uli si Doc Jam ng Navy sa barko, talagang hindi namin na-expect aalis na siya, dapat bukas pa. So, nung Sunday, bigla na siyang tinawagan, ma'am. Kaya lahat ng pasyente ko ng Sabado, kinancel ko para ko lang mapuntahan sa Kalidad Dental at magpapasta ako. Sabi ko, gawin mo to, gawin mo to. No? Ang hirap ng dentista, no? Hinahabol mo rin yung gagawa sa iyo eh. 'Di ba? Kaya mapapalad kayong meron kayong mga dentist na malalapit lang, may gagawa, no? So, 'yun, kailangan yung ating mga sensitive na ipin hindi natin dededmahin. So, 'yan yung mga sharp na bigla ang masasakit. Yan. May tinatawag din na tactile sensitivity. Ibig sabihin, yung pain, galing po yan doon mechanically, yung mga contact pag may object kang nilalagay, or minsan yung kuko, ginaganon eh. Ginaganon sa neckline ng ngipin. Ano na yun? Bad habit yun. No? May mga ganong tao. So, syempre, yung kuko mo, lagi mong ginaganon, susuko din yan. Magkakaroon yan ng mga baon-baon. So, anong ginagawa? Naa-abrade po. Mechanical abrasion ang dating nun. Pero meron ding toothbrush abrasion, tapos mechanical abrasion ang tawag doon. Yung isa namang sensitivity, yung thermal sensitivity. No? Typically, yung nag-a-occur siya pagka may ininom kang malamig o kaya mainit or hot drinks, minsan hangin lang eh. Pag ginanon yung air syringe, naku, sakit na agad. Hindi na maipinta yung mukha ng pasyente. Yung air syringe, pag in-splash namin, kasi dinadry namin yung tooth para mas malinaw, clear yung aming makita. Naku, pag talagang meron na talaga yung mga abrasion, naku, hindi na maipinta ang mukha ng pasyente. So, yun yung thermal sensitivity. So, yan po yung mga, meron ding isa, chemical triggers. So, yun na yun. Yung mga iniinom natin ng mga drink, yung mga decolor na inumin, like soft drinks, juices, mga chemicals yun, di ba? May chemical, mga carbonated beverages. Yan yung mga nagdudulot din ng uncomfortable sensation. Kaya nga pag meron kang iniinom na mga juice, magbanlaw ka kagad ng ipin mo. Kasi pag nagstay yan, ma'am, dun sa ngipin mo, yun na yung ma-irritate, ma-aggravate po yung enamel natin or yung cementum. So, yan po, nagre-resulta na yan ng mga irritation doon sa ating ipin. Kaya, yan. Yung atin namang, kunin ko lang yung isa pang
ano natin. Ito. So dito po naman sa image natin, may binanggit po dyan na mga klase ng mga abrasion, attrition, puro Sean napansin mo dyan, di ba? Mga Sean, di ba? Yung attrition, abfraction, erosion, tsaka abrasion. Oh. So, meron niyang iba't ibang klaseng katangian na iba't iba rin yung pinanggagalingan nila. Na pwede naman itong maiwasan. Di ba? Maiiwasan naman to. So, pag nakita sa pasyente, may attrition siya, yun yung mga incisal, yung ibabaw ba. Usually, yan yung mga nagna-night grinding, yung mga merong clenching. So, napupudpud, hindi sila aware na usually, mga ano yun individual na stress sa buhay. So, hindi nila alam, nagkikiskisan sa gabi. No, minsan may tunog pa yon. Ang makakarinig lang nun, yung katabi hindi makatulog. Kasi nagngangalit Di ba? Nagngangalit yung ngipin, up and lower, nagkikiskisan, hindi sila aware. Kasi nga, stress yung jaw Kaya nila. pala yung apo ko, naririnig ko. Meron din. Akala mo kung ano Tumutunog? nangyayaring Oo, yung totoo yun. Sa gabi, yan. Worse na yung sa araw, naggaganon ka pa, very much aware ka. Merong ganon, aware ka na, naggaganon ka, hindi raw nila mapigil. Kaliit pa lang nung apo ko na yun stress na pala siya. Na-stress sa lola. Lola, tagal mo naman magpadala. May Shopee ako. Di ba? So, yun po yung mga example ng attrition, mga nagna-night grinding or clenching. Tapos yung isa naman po ay abfraction. So yan namang abfraction, makikita natin kung ang korte niyan ay parang V-shape, angular. Yan. Meron ako niyan, pinastahan lang Ma'am, may si Ma'am Davy Quiñones. May tanong ba? Hindi, lang siya, very thankful lang siya, grateful. Si Davy. Hello po. Ano ba yan? Amen po, Doc Lani. Thank you Nagdodog. sa information need to be done po after taking carbonated drinks. Oo, na-aware sila. Babanlaw ng ngipin. Masarap yung Coke, di ba? Pero babanlawan din. Kaya lang mawawala yung lasa Oo nga, masarap kaya yung lasa nung soft drink nandun pa sa dila mo, no? Siguro bago mag 5 minutes, magbanlaw ka na ng ngipin. Na-enjoy mo na yung lasa nun. Aftertaste, di ba? Bakit nga kaya, ma'am, no? Parang gusto mo lang, hayaan mo lang muna dun yung pagkainom mo ng malamig na soft drink, tapos di ba? May tunog pa yun. Diba? Yung carbonated drinks. Pero kailangan isipin din natin yung ating ipin. Okay lang yun, basta iwawash. Wash, i-wash away. Magmumog, kaya uminom. Diba? Pagka mumog, inumin mo na rin. Pwede rin yun. So, yun. Yung ating abfraction, V-shape po yan. Tingnan nyo yung mga ngipin nyo kung may mga ganyan. Kasi, hindi po natin pababayaan yan. Kasi pag pinabayaan nyo yung mga shon na yan, hindi natin pinapastahan, ano pa naman to, ma'am, pastapable. Ayan, bagong term yun, Pastapable pa. Restorable po. Tinatawag ko lang pastapable. So pagka yan po pinabayaan nyo, hindi nyo pinastahan, lalalim yan, mapuputol yung ipin. Or pupunta na dun sa nerve. Hindi na. Bunutin ka na. Diba? So kailangan hindi makarating yun sa gitna. Yung mga uka-uka na yan, yung V-shape na yan, abfraction. Bakit nagkakaroon ng ganitong abfraction? Kasi minsan, ang takaw mo kumain ng matitigas. Wagas kang kumain ng mga pinapangal-pangal mo kung ano-anong matitigas dyan. So, napipressure po yung ating gilagid, yung mga surrounding tissues ng ngipin. Yan, binibigyan mo ng masyadong pressure. Meron ganyan, nagngangalot pa ng yelo. Meron bang kayong kilala, kinakagat-kagat niya talaga ang yelo. No, anything hard na kakagatin natin. Kahit nga yung mga nagaraya, matitigas yun Matitigas siya, paborito ko yun.
So, kailangan din tulungan din natin. No? Minsan gusto ko na lang nga ilagay sa almires eh. Durugin ko muna sa almires. Alam niyo yung almires, yung mortar, no? Yung dinudurog muna. So, yan. Kailangan bigyan din natin ng rest yung ating ipin, lalo na sa mga molars. Nagkakaroon ng abfraction. Yun yung cause nun. Kaya, papastahan lang din yun pag may nakita po kayong ganyan. Yun namang isang Sean, yung erosion. Yan. Meron na pa kaming nakikita pagka buka pa lang ng bibig, kita na namin sa mga molars, premolars, doon sa loob, tabi ng dila, merong mga ganyang klase, erosion po yan. So yan naman, binibigyan din yan ng restoration or pasta, o kaya pag laging naaalis, ikina-crown na lang din po yan. Yung dental crown, para nakabalot siya ba, na kahit ikagat mo siya, nakabalot naman siya ng crown, wala kang worries na matanggal siya, matipak. So, iyan naman din po yung solusyon dyan. Basta hindi po pababayaan na mapuputol o kaya mapupunta siya sa pulp or dun sa gitna, sa nerve. Yun naman isa po ay abrasion. Yan naman yung, ito karaniwan, no? Abrasion. So, yan, nakukuha yan sa mga pagtutoothbrush ng may mga, tingnan nyo yung toothbrush nyo kung masyadong hard yung bristle, matigas yung bristle, checkin nyo po yun. Kasi kung matigas na yung bristle ng toothbrush mo, tapos kung mag-toothbrush ka, wagas pa, no, galit na galit ka dun sa ngipin mo, tapos mali pa yung stroke mo, pag ganon-ganon, dapat up and down, Naiisip mo yung kaaway mo. Naisip kaaway mo, lalo mong nilakasan, binilisan, no? May kaaway ka sa cellphone. Galit na galit ka. No? So, wag mong pagdiskitahan yung ipin mo. Ang paghawak ng toothbrush, Doc Julie, medyo sosyal. No? Light lang, hindi po lahat nakagrip sa toothbrush. Paano ba kayo mag-brush? Nakagrip ba lahat? Mas grip mo more. Yung lahat ng daliri mo dyan, mas may pressure po yun, hard. Medyo sexyan nyo lang, social nyo lang yung paghawak ng toothbrush. Practicing nyo, sige. Kunyari may hawak kang ballpen, kunyari handle ng toothbrush yun. Hawakan nyo po, kahit mga sa 2, 3, or hanggang 4, ganun lang. Nakaganon lang po dun sa handle. No? At up and down sa molar circle. Hindi naman kasi kailangan mabilis. Hindi kailangang mabilis. Nakikita nyo yan, panoorin nyo dun sa proper toothbrushing, dun sa YouTube, meron po yan. So, para maiwasan talaga tong abrasion, ikaw na rin po yung mag-check ng toothbrushing technique mo. At ito rin po ay pinapastahan. No, pinapastahan niya. Kasi dyan, bakit ko pinapakita itong 4 na Sean na to? Attrition, abfraction, erosion, abrasion. Kasi yan po yung hindi tayo aware, no, na meron tayong ganitong klaseng problem. Tapos, dinidedma lang natin, akala natin, hanggang dyan lang siya. Hindi po. Aandar po yung pag-uka ng enamel up to dentin. At pag hindi yun na ibsan, nagbigyan na-address ng maayos, ng pasta, magkakaroon talaga ng later on, mabubunot or marurut canal. So, yan po yung ating mga causes ng ating pangingilo. No? Kaya nga, pag may nangilong ipin, gawin kaagad natin, isipin natin, mag-visit tayo sa dentist natin para ma-address agad, mabigyan agad ng solusyon kung paano yung gagawain. No? Bigyan nyo na po yan ng time, ng budget. Tsaka talagang maging decide. Buti nga ngayon, ma'am, ang mga bata, mga parents pala, talagang dinadala na nila yung mga anak nila sa dental. Hindi nung panahon natin, walang pakialaman. Kung mabunot yan, di bunot. Kung magkapustiso, di pustiso, no? Walang prevention, walang
pasta-pasta. Nung unang panahon namin, pag masakit, bunot agad. No? Pero syempre, by technology and preservation, maganda. No? Kasi mas maraming problema. Akala pag binunot, wala nang problema. Hindi, mas maraming problema pa rin kapag binunot yung ipin. Kahit isa lang yan, magkakaroon ng malaking impact problem sa ating mga bibig. Kaya, ano din kaya Doc, maraming nagpapasalamat dahil dito sa ganitong programa natin. nai-inform. Na-inform sila. Ay, ganun pala. Kaya, yan, marami talaga nagpapasalamat at gusto ko iparating sa iyo na talagang maraming mga kapatiran at mga nanonood ang nagpapasalamat dahil hindi mo naman Opo. na anuhin yan Mm-mm. para bigyan mo ng panahon na i-research mo yan kung Yes. ano naman nangyayari Oo. na At yan. least inform na agad. Na-inform na tayo na ano ba itong mga, yan lang, bakit Simpleng uminom ka lang ng malamig nasakit na nararamdaman nangingilo. mo na, nangingilo ka na, hindi mo pala alam na may nangyayari Opo. doon sa loob na agad. Kaya kailangan, patignan na, basta may ngilo pa lang, Huwag na paratingin sa Oo. dentin, sa pulp, no? Yung mga namumuong sira. Yan. Kaya nga sabi ni Ma'am Beng, ngayon po yung magulang nagpupumilit sa anak na pumunta ng dentist. Tapos yung anak ayaw. Di ba? Hindi, pati nga yung nanay kailangan pumunta rin ng dentist. Anyway, Yes. oo. Siguro dito lang muna tayo. Opo. Kasi, Kasi meron na tayong susunod na programa. umano na yung ating time. At Yes. gusto ko lang din pasalamatan muna yung mga humabol na nanood. Ma'am Gemma Krampatanta, sino tam? Mary Ann Galin, at yung mga nagpasalamat din sa iyo. Ma'am Sheila Haramillo, good morning ma'am. From Hi, Ma'am PMA. Sheila. Oo. Davy Quinones, Abraham Diayon, Beng Dingding, at Ma'am Mirna Alyanige. Ayan. Maraming salamat po. Thank you At, po sa inyo. Siyempre, yung mga unang nabati kanina. Oo. At yun nga yung sinabi ko, talagang maraming nagpapasalamat dahil mga nadadagdag ang mga kaalaman natin, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng ating mga ngipin. Ngipin, opo. Oo. Kaya, wag muna silang alis dahil may programa Yes. pa tayo. Susunod Opo. ang yung Mother Edition. Yes. Mga sa Mother kananayan at syempre for the whole family na rin to. At wag muna silang aalis dahil Yeah, meron pa tayong The The Baptist Lunch. Yun lang po, maraming salamat. Thank you.